So yun na nga mga kabisdak, no? Nakakabahala at maraming ang hindi naniniwala dito. Ang nangyari pala ngayon sa Iran kontra sa Israel ay talagang nakatakda na. Ayon sa Biblia, yan ang ating aalamin ngayon at ating pag-usapan. So yun na nga mga kabisdak, no? Grabe ang nangyari ngayon, ang kaganapan sa ibang bansa, lalo nga sa nangyari sa Iran, ay tuloy-tuloy pa rin ang pambubumba ng Israel. At syempre gumaganti naman din mismo ang mga Irano. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ito palang nangyari ngayon mga kabisdak ay sadyang nakatakda na at nakasulat na mismo sa Biblia. So, yan ang ating alamin ng mga kabisdak, no? So, ayon dito sa Mateo 24:6-7, no, mga kabisdak. Ayan, makinig kayo. Ayan. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Ayan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mabagabag sapagkat kinakailangan mangyari ang mga ito. Okay? So, ngunit hindi pa ito ang wakas sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at kaharian laban sa kaharian. So yun, grabe, no? Talagang totoo ngayon nasa Bible, no, mga kabisdak. So tuloy natin kung anong nasa at ano yung pahayag, okay? Ibig sabihin, bago dumating ang wakas, maraming digmaan at kaguluhan sa mundo. Okay, pangalawa, lindol at tagutom at sakuna. Okay, so kasunod mga kabisdak, Lucas 21:11, magkakaroon ng malakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang lugar. Magkakaroon din ng kakilabot-kilabot na mga pangyayari at malalaking tanda mula sa langit. Ito ang mga sakuna sa mundo na mangyayari bago ang paghuhukom. Okay, pangatlo, pula ang buwan, blood moon. So natatandaan nyo mga kabisdak, nangyari nung March 4 ba yun? Nag-eclipse, tama? Grabe, pulang-pula yung buwan, no? At nakaraang dumaan na mga taon, yung tinatawag na blood moon. So yun pala ay nakasulat na mismo sa Biblia. Okay, Joel 2:31. Okay, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at kakilabot-kilabot na araw ng Panginoon. Ito ang talatang madalas ikonekta sa pulang buwan bilang tanda bago ang araw ng Panginoon. Okay, so 4. Mga tanda sa langit, Lucas 21:25. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at bituin, at sa lupa ay magkakaroon ng pagkabalisa ang mga bansa. Okay, so ibig sabihin, mga kakaibang pangyayari sa kalangitan pagdating ng araw ng paghuhukom. Okay, so ngunit ang araw ng Panginoon ay darating parang magnanakaw. Sa araw na iyon ay langit ay mawawala sa isang malakas na ugong at ang sangkap ay matutunaw sa matinding init. Okay, so sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw na utos ng tinig ng arkanghel at may ugong ng trompeta ng Diyos at ang mga patay kay Kristo ay unang bubuhayin. So yun, no, mga kabisdak, kung naniniwala kayo dito, no, talagang yun nga sabi ay maghahanda na tayo. At kung ikaw ay ngayon ay talagang wala pa sa buhay mo ang Panginoon, dapat ay tayo magbalik loob sa Panginoon, maghanda tayo. Kasi nga hindi natin alam kung kailan darating yun, no? Kasi habang buhay pa tayo dito sa mundo, ito yung malaking kumbaga
may tsansa pa. May tsansa pang magbago. Kasi buhay pa tayo. Pero pag tayo na yun nawala at dumating na yung time na yun, huli na tayo haharap mismo sa Panginoon. At ano yung mga ginagawa natin dito, kasamaan, kung ano man, ay talagang hindi tayo mapapatawad. At kapag tayo ay namamatay na, habang buhay pa tayo ngayon dito, ay handa pa nating pwede pa tayong magbago at mapatawad ng ating Panginoon, no, mga kabisdak. So hindi man naniniwala, ay yung mga nangyayari ngayon, mga kabisdak, ay talagang isa-isa napanaginipan ko na yan yung sinasabi na darating ang tagutom, napanaginipan ko na yun, mga kabisdak. At yung yung mga tao daw ay mamamatay sa sobrang init, sobrang gutom, napapanaginipan ko na rin yun, mga kabistak. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, mga kabistak, dahil parang nakikita ko na kasi siya, nangyayari na ba. Tapos meron pa akong isang napanaginipan doon, mga kabistak, ay nung paggunaw na, may malaking nag-aapoy na bula na galing sa kalawakan na bumagsak. Nung pagbagsak ng mga kabisdak, ay talagang na siya, pumikit na lang daw po ako at bigla ko nagising. Hindi man kayo naniniwala, pero yung totoo nangyari, yung kumbaga yung mga nangyayari ay napapanaginipan ko at totoo. Unti-unti siya nagkakaroon ng katotohanan na yun nga nangyari ngayon. Yung din, yung pa ba yun? Basta marami kong napanaginipan hindi ko lang masyadong maipaliwanag kasi nga hindi siya masyadong malinaw dun sa pinapakita sa akin. Pero yun nga, siguro gusto ko lang din na ibahagi sa inyo. Marami namang hindi naniniwala dito siguro, pero yun nga, totoo siya na nangyari at napanaginipan ko. So yung nangyari sa atin ngayon, yung gera ay hindi pa yan. Iyan pa lang ay palatandaan. Kaya kayo ngayon, kung kayo ay sobrang busy or wala ng time sa Panginoon, bigyan ng oras, kahit isang araw lang, sa isang linggo, bigyan niyo lang ng oras. Kasi nga tayo ay yun, lahat naman tayo mapupunta doon. Paano pagdating ng panahon, tayo nag-iimbak dito ng kayamanan sa mundo, tapos hindi naman madadala natin yan pag tayo nawala, dahil palamuti lang yan dito sa mundo. Tama. So ang atin lang ay sana magbalik loob tayo sa Panginoon, no, mga kabisdak. At huwag tayo mawala ng pag-asa, kasi hanggat buhay pa tayo, kaya pa tayong patawarin. Kasi pag darating ang time na wala na tayo dito, hindi na tayo mapapatawad pa, kasi nga wala na. Haharap na tayo mismo dun sa harapan ng Panginoon. So yun, alam ko maraming natatawa at hindi naniniwala dito sa mga sinasabi ko. Totoo ito, no? So yun lang, bagong buhay tayo at maging handa sa anumang yung mangyayari, dahil malapit na. Tama? Malapit ang pagbabalik ng Panginoon. So yun, mga kabisdak, kung nagustuhan mo itong ginagawa kong video, huwag naman sana kalimutan i-subscribe ang ating munting channel. Marami pa tayong gagawin video, no? Tungkol sa mga nangyayari ngayon sa mundo. So yun lang, maraming salamat. Ito si Bisaya. God bless inyo lahat.